Burgos, Mabini, Del Pilar, Luna, Rizal. Bawat lansangan sa syudad ay pinangalan sa mga taong may kinalaman sa paggamit ng kasarinlan. Bawat kalye ay malinis, maganda, masigla, maliban sa isa. Bonifacio Street, lungsod ng Kabuyao, lalawigan ng Laguna. Sino magkakala na ang ganito kakipot at kagulong lansangan ay pinangalan sa isang magiting at matapang na bayani? Sa ordinaryong mamamayan, hindi na naisip na hamon ang labas na ito sa unang tingin, magulo, marumi, makipot, ingay. Hindi wala man ang pagkakakilat ng lansangan. Tinulad ka sa tao na hindi nila pagkapangalan nito. Ihambing natin sa ating magiting na bayani. Marahas, padalos-dalos, revolusyonaryo. Yan ang mga katangiang inugnay kay Andres Bonifacio, ang supremo ama ng katipunan. Sa unang tingin, kaya nang husgahan ang kanyang panlabas na kanyuan, maralita at hindi edukado. Kung kaya't habang lumilipas ang panahon, unti-unting tumatatak sa isipan ng bagong henerasyon ang ganitong mga katangian. Hindi makikilala kung hindi aalamin ang kanyang tunay na pagkatao. Bonifacio ang KKK. Natin sa kanya, nakaano lang siya, naka-episode. Parang pagsaka, parang magsaka lang siya. Pero sabi, kung maggamit naman daw siya, parang nandun sa may pinag-aralan. Maayos yung formal naman. Bayani. Sa, kaya ni padala niya sa ibang bansa. Matapang si Bonifacio kaya laban niya. Yung kanilang hadikain na masakot tayo ng ibang lahat. Bonifacio ay siya nag-lead ng katipunan. Ano ba yung namatay kay Bonifacio kapapigil? Pagkakaalam ko, pinapatay siya ni Ginagawa. Nakatatak na sa isip ng mga mamamayan ang imahe ni Andres Bonifacio bilang isang revolusyonaryong marahas at matapang, isang katipunero, isang dakilang bayani. Gayunpaman, nakatutuwang isipin na may mga ilang nakakaalam pa rin ng mga detalyeng lingid na sa kaalaman ng karamihan at mga maling akala sa kanya na iniwasto. Sa dalawang kanto ng Carlo Bonifacio, pansin-pansin wala na masyadong establishmento. May mas maayos na daan, hindi na masyadong maingay, at unti-unti na nagkakaroon ng kansa. Ang isang libro ay hindi hinuhusgahan base sa pabalat nito. Ang bawat kasawian o tagumpay ng isang lalaki, isang babae ang dahilan at nasa likod nito. Sa katipunan niya nakilala si Gregoria de Jesus na binansagang Lakambini. Nakalauna ay kanyang naging asawa. Sila'y nagkaroon ng isang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Andres. Ngunit namatay din ito noong sanggol pa lamang dahil sa bulutong. Magkakaroon din sana sila ng pangalawang anak, ngunit noong panahong iyon, dahil sa malimit na pagtakas at paglipat ng lugar, nalaglagan din ang dala ni Oriang. Para mga subdivision, nalagay nila yung mga pangalan ng may-ari ng subdivision. Ito naman, palabas ay poblasyon, bayan. Kaya ang naglalagay ng mga kalye, ang munisipyo. Kasi nga matapang si Bonifacio, kaya pinangalan si Bonifacio. Ay, bakit ka na dyan? Tao dito matatapang na may mga hadikain. May mga programa, yung mga medical and dental vision, hair cutting, mga landfill, nandyan, may mga booth, no? Mga bibigyan ng pagkain, feeding, no? Mga bata, nabibigyan. At may programa rin, may stage kami, na kung saan, bago mag-start yung programa ay masusunod. Alam mo, wala matapos ni kainan din. Si Rizal na siya may hawak ng susi at si Bonifacio na nagbukas ng pinto. Si Bonifacio na nagbigay katuparan sa mga plano ni Rizal. Bonifacio,
ang huwaran ng katapangan, sandigan ng kabayanihan. Sa pinakahuling kanto, kaloob-looban ng Kali Bonifacio, sisilayan ng kapayapaan at kagandahan hindi mo inaasang maaari pagkitan mo. Sa tatlong kanto ng Bagong Kalsada o ang Kali Bonifacio na ngayon, tatlong yugto ng buhay ni Gat Andres Bonifacio ang natututunan na pawang mahalaga sa ating kasaysayan. Kung ang pagpasok sa kalye ay kukuhanin mong perspektibo, maaaring hindi mo ito gugustuhin daanan dahil pagbabasehan mo ang pisikal na anyo nito mula sa kinatatayuan mo. Ngunit kung tatanong ka mula sa loob, mula sa pangatlong kanto, ang katotohanan na makikita mo na ang inaakala mong kapangitan sa una ang siya nagkukubli lamang sa isang tunay na kagandahan at pusilak na kalooban. Ang mga kwentong ikinukubli ng bawat Kalye Bonifacio ay mga patunay na ang bayaning nasa likod ng lugar na ito ay may mga kwentong ikinukubli rin na madadalumat lamang kung kikilalaning maigi si Andres Bonifacio.